Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Chapter 1791. Gusto tayong pigilan ng pito. Hindi ba sila masyadong knave? Ang nasa katanghaliang gulang na babae na isang panglimang baitang ultimate god level fighter ay nagbigay ng malamig na ngiti nang makita niyang 7 tao na lang ang naiwan. Sa isang iglap, sumugod siya kay Jackie. Mukhang mataas ang cultivation level mo, brat. Hayaan mong subukan kita ng kaunti ngayon. Sisingilan. Ikinaway ni Jackie ang kanyang kamay at sumugod ng walang takot patungo sa nasa katanghaliang gulang na babae. Naglakas loob ka bang kontrahin ako? Napuno ng pagtataya ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na babae nang makita niyang may napakagandang fighting spirit si Jackie. Mula sa kanyang pananaw, si Jackie ay isang 3rd grade ultimate god level fighter sa karamihan. Napakadali nito kaya hindi siya nag-alala para sa kanya. Hindi, teka, ang bilis niya ang bilis. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nasa harapan na niya si Jackie. Ang bilis niyang ikinagulat ng babae kaya agad na nagdilim ang mukha nito. Nang makita niya na ang chi sa kamao ni Jackie ay gumalaw sa makapal na kulay ginto, bahagyang natigilan ng nasa katanghaliang gulang na babae. Talagang ikaw ay isang pang-4 na baitang ultimate god level fighter. Paano ito mangyayari? Maliban kung ikaw ay mula sa 9 Army. Nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang na babae matapos niyang makita ang antas ng cultivation ni Jackie. Bagamat napakabilis ng takbo ng brat, parang kalaban niya ang isang manlalaban na nasa ika-8 baitang ultimate god level, napagtanto niya na ang cultivation level ng brat ay hindi tumugma sa kanya pagkatapos ng mas malapitang pagtingin. Bang! Agad na nagsalubong ang mga kamao ng dalawa matapos umalangaw-ngaw ang boses ng medyo may edad na novel drama. Hindi pwede. Paano siya mas malakas kaysa sa akin? Hindi man lang siya nakita ng nasa katanghaliang gulang na babae bilang kalaban, ngunit nagbago ang isip niya at nanlaki ang mga mata. Dahil sa lakas ni Jackie, bigla niyang naramdaman ang nakakagulat na pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Ang lakas ng pakikipaglaban ng brat na nauna sa kanya ay halos kapareho ng antas ng isang pang-8 baitang ultimate god level fighter. Nahirapan siyang paniwalaan na maaaring ipakita ng isang tao na isang pang-4 na baitang ultimate god level fighter ang gayong kapangyarihan. Saktong nanlaki ang mata ng babae sa gulat, biglang nagmula sa braso niya ang tunog ng bitek ng buto. Sa sumunod na segundo, lumipad siya palabas na para bang isa siyang saranggola na may putol na tali. Dumura siya ng isang subo ng dugo at mabigat na bumagsak sa lupa. Siya ay patuloy na umuubo ng dugo at hindi man lang makatayo. Isang suntok mula kay Jackie ang nagdulot ng matinding pinsala sa isang manlalaban sa 5th grade ultimate god level na nawalan pa siya ng lakas sa pakikipaglaban. Tumingin ang babae sa iba pang mga alagad mula sa kanyang angkan. Ang bawat isa sa kanila ay pinapatay ng kanilang mga kaaway at isa-isang bumabagsak mula sa langit. Sila ay ganap na walang laban para sa kanilang mga kalaban. Hindi pwede. Paano sila magkakaroon ng napakaraming tao na nasa ika-3 baitang ultimate god level? Hindi pwede. Dapat ay ang 9 Army. Ang mapahamak na siyam na hukbo na iyon, napakalakas ng loob nilang magpadala ng mga tao para tulungan sila ng palihim. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay hindi nang ahas na maniwala sa katotohanan ito. Sa huli, nasaksihan lamang niya ang mga disipulong dumating na kasama niyang pinatay ng 7 tao na nauna sa kanya. Please spare my life. Lumipad si Jackie sa harap ng medyo may edad na babae. Nakatingin siya sa kanya na may pagmamakaawa habang mahinang nakahiga sa lupa. Kabanata 1792. Hehe. Ilibre kita. Napakarami mong pinatay sa aming mga tao. Wala akong dahilan para hikayatin ang sarili ko na iligtas ka. Kung hindi ka namin natalo ngayon, hindi ko akalain na hindi mo kami iniligtas. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Jackie, na para bang nakikinig siya sa isang biro. Pinisil niya ang kanyang palad at may lumabas na itim na espada sa kanyang kamay. Inihagis niya ang kanyang espada at pinatay ang babae. Mula ngayon, kapag nag-iipon tayo ng mga samsam sa digmaan, kailangan lang nating hanapin ang mga martial ring ng mga nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Kung ayaw mo ng iba, hindi mo kailangang kunin. Karaniwan, magkakaroon ng higit pang mga bagay sa singsing ng isang ultimate god level fighter. Kailangan nating makatipid ng mas maraming oras para makatipid ng mas maraming tao. Matapos itong pag-isipan ni Jackie, sinabi niya sa lahat, higit pa rito, maliwanag na ngayon na ang Bloodshed Clan ay nagpadala ng higit pang mga disipulo sa kagubatan na ito. Kung pabagalin natin ang ating sarili, magkakaroon ng mas maraming disipulo mula sa Bloodshed Clan na darating para hanapin tayo sa ilang sandali. Nakangiting nagsalita si Kenneth, ano ang kinakatakutan natin?
Papatayin na lang natin sila kung maglakas loob silang lumapit. Hehe. Hindi mangyayari iyon. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Ang gulo kung hahanapin tayo ng mga fighters nila, Alejandro said. Bukod dito, kahit na si Jackie ay may mahusay na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang iba sa atin ay walang paraan upang labanan ang mga nasa mas mataas na antas ng paglilinang. Tumango rin si Nash. Tama si Master Cabello. Ang aming mga antas ng paglilinang ay hindi masyadong mataas. Kailangan nating maging aware sa ating mga kalaban bago tayo gumawa ng hakbang, at hindi tayo mahahanap ng mga nasa mas mataas na antas ng paglilinang. At saka, wala na kaming masyadong oras, at ang aming mga numero ay lumiliit. Kaya naman kung mag-away tayo, mas maganda kung may nililigtas tayo. Ang layunin namin ay hindi lang patayin ang mga disipulo ng Bloodshed Clan, kundi patayin sila dahil sinusubukan naming iligtas ang iba. Sagot ni Kenneth sabay awkward ng ngiti, tama. Ako ay nasa isang killing spree ngayon. Naiisip ko tuloy na ipakita sa kanila kung sino ang boss, kaya hindi ko na masyadong pinag-isipan. Tara na. Kinawayan ni Jackie ang kanyang kamay at mabilis na inakay ang lahat. Ilang sandali matapos silang makaalis, isang matandang lalaki na may puting buhok ang mabilis na lumitaw sa parehong lugar. Madilim ang ekspresyon ng matanda habang nakatingin sa mga bangkay ng mga disipulo ng Bloodshed Clan sa lupa. Mukhang tinutulungan talaga ng mga tao ng Nine Army ang mga taong naririto para patayin ang aming angkan. Mga ganyang masasamang tao. Kahit isang tao sa 5th grade Ultimate God level ay napatay, at napakaraming disipulo ang namatay. Ang matanda ay hindi ordinaryong tao. Siya ang ika-4 na elder ng Bloodshed Clan na dumating sa kagubatan sa umaga. Sa sobrang galit niya ay naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at saka lang siya lumipad. Jackie, nariyan ang mga tao ng Pavilion of Soaring sa harap natin, pati na rin ang ilang mga disipulo mula sa Supreme Clarity Sect. Ano ang dapat nating gawin? Mukhang ang mga disipulo mula sa Bloodshed Clan ay nasa mataas na antas ng cultivation. Dumating si Jackie at ang iba pa sa ibang lugar na puno ng mababang palumpong. Pinanood nila ang labanan sa harap nila sa pagitan ng mga puwang sa mga dahon at sanga. Matapos pag-aralan ni Jackie ang sitwasyon, umiling siya sa huli. Tara na, bilisan na natin at umalis na tayo. Sa mga disipulong iyon mula sa Bloodshed Clan, mayroong isa na ika-8 baitang Ultimate God level fighter, at isa pa na nasa ika-7 baitang Ultimate God level. Wala tayong makukuha kung sasali tayo sa laban. Sa katunayan, maaari tayong humantong sa kamatayan kung gagawin natin ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na nagtagal pa si Jackie at inakay ang lahat para umatras. Lumipad sila ng diretso patungo sa mga ingay na nagmumula sa kabilang panig. She asterisk T. Wala man lang kaming nakitang mga pang-7 baitang o ika-8 baitang Ultimate God level fighter kahapon, at ngayon ay napakarami na sa kanila. Mukhang ang Bloodshed Clan ay tunay na nagpadala ng kanilang pinakamalakas na manlalaban sa pagkakataong ito. Galit na galit si Kenneth. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, pinapanood ang mga disipulong iyon mula sa Supreme Clarity Sect at ang Pavilion of Soaring na pinapatay, ngunit wala siyang magawa para tulungan sila. Walang paraan. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ang mga bagay na mayroon tayong lakas. Kailangan nating bawasan ang ating mga pagkalugi. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jackie at mabilis na inakay ang iba na lumipad patungo sa ibang lugar na may mga ingay na nag-aaway. Matapos pagmasdan ng mabuti ang sitwasyon, nagbigay si Jackie ng isang tipid na ngiti. Maaari tayong sumali sa laban na ito. Mayroong 2 5th grade Ultimate God level fighters, at ang iba ay nasa 1 o 2nd grade Ultimate God level. Mayroong humigit kumulang 10 na nasa pinakamataas na antas ng Diyos, at ang iba ay mga disipulo na nasa tunay na antas ng Diyos o antas ng Demi-Diyos. Ang galing! Buti na lang nakakalaban tayo. Nandyan ang mga miyembro ng pamilya Cabello sa loob. Kabanata 1793. Natuwa si Alejandro nang marinig niya ito. Oo. At medyo marami ang mula sa pamilyang Hemperly. Darcy Hemperly, Paul Hemperly, at ang iba pa ay nandoon. Hindi ko akalain na mabubuhay pa sila. Pinangunahan ni Jackie ang lahat na sumugod nang makita niya ito. Bagamat ang pamilyang Hemperly ay isa lamang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya, sina Darcy, Paul, at ang iba pa ay mabubuting tao, ngunit ang kanilang antas ng paglilinang ay hindi masyadong mataas. Ilang araw na silang hindi nakita ni Jackie, at pagkatapos makita ang napakaraming bangkay ng mga miyembro ng pamilyang Hemperly sa daan, naisip niya na malamang ay patay na si Darcy at ang iba pa. Hindi niya akalain na buhay pa sina Darcy at Paul. Pare, dead meat tayo. Marami tayong tao, ngunit napakalakas ng ating mga kaaway. Nang makatakas siya, kinausap ni Paul ang kanyang ama. Tama na yan. Sa wakas ay nakapasok na kami sa rurok ng tunay na antas ng Diyos, at napag-aralan pa namin ang mga diskarte sa martial arts.
Nakakalungkot lang na mamamatay tayo bago tayo makapasok sa first grade ultimate god level. Napuno ako ng panghihinayang dahil dito. Napabuntong hininga si Darcy, hindi sumuko ang kanyang puso sa kanyang kapalaran. Guro, si Young Master Jackie iyon. Sa sandaling ito, nagningning ang mga mata ng isang matanda nang may napansin siya. Kamusta si Jackie at ang iba pa dito? Tumalo ng puso ni Darcy nang marinig ito. Gayunpaman, mabilis niyang naisip ang maraming mandirigma mula sa Bloodshed Clan na humahabol sa kanila. Agad siyang sumigaw kay Jackie at sa iba pa, Young Master Jackie, huwag kang pumunta rito. Tumakas dali, napakaraming makapangyarihang mandirigma sa kanila. Huhukayin mo ang libingan mo kung pupunta ka rito. Naalala ni Paul, na kanina pa nagsasaya, matapos siyang bahagyang natulala. Tama si Darcy. Noong sila ay nasa abandonadong mundo, sina Jackie, Nash, at ang iba pa ang pinakamalakas na manlalaban. Gayunpaman, ito ay naiiba dito. Napakaraming makapangyarihang manlalaban dito. Maliwanag na ang mga humahabol sa kanila ay may napakataas na antas ng paglilinang. Agad din siyang sumigaw, Young Master Jackie, tumakas tayo. Marami kaming tao dito. Marahil ang ilan ay maaaring makatakas. Bilisan mo. Gayunpaman, si Jackie at ang iba ay walang balak na huminto kahit marinig ang kanilang sinabi. Lumipad pa rin sila. Huwag kang mag-alala. Kaya nating kunin ang mga taong iyon. Naglabas ng ilang salita si Jackie at dumiretso sa harap ng isang lalaki na nasa first grade ultimate god level. Pinatay niya ang lalaki gamit ang isang kamao, pagkatapos ay kumislap muli at dumiretso sa disipulo na nasa ika-5 baitang ultimate god level. Huwag kang mag-alala. Hindi kami maglalakas loob na pumunta para iligtas kayong lahat kung hindi namin sila kayang tanggapin. Tumawa si Nash at sumugod din. Hindi pwede. Huwag mong sabihin sa akin na ang kanilang mga antas ng paglilinang ay mas mataas pa kaysa sa mga disipulo mula sa Bloodshed Clan. Huminto si Darcy, pagod na pagod kaya napabuntong hininga siya. Yung ekspresyon niya, natulala. Kabanata 1794. Ang mga pag-atake na nagmumula sa panig ni Jackie ay nagulat kay Darcy at sa iba pa. Hindi nila akalain na si Jackie at ang iba pa ay makakapatay ng napakaraming makapangyarihang mandirigma mula sa Bloodshed Clan ng ganoon lang. Isa pa, wala ni isa sa kanilang mga kaaway ang nakatakas. Ito ay mahusay, guro. Ito ay mahusay. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng pagkakataong mabuhay. Inakala naming lahat na hindi na namin kayo makikita, guro. Lumipad ang mga miyembro ng pamilya Cabello at kinausap si Alejandro na may nasasabik na mga ekspresyon. Tama, Master. Buti na lang nakita ka namin. Mula sa hitsura mo ngayon, siguradong nakapasok ka na sa Ultimate God level, di ba? Oo, tama. Bakit kakaunti kayo dito, guro? Nasaan ang iba? Nasaan ang unang young mistress at ang iba pa? Nakita mo na ba sila? Ang iba pang miyembro ng pamilya Cabello ay binomba ng mga tanong si Alejandro. Kung tutuusin, mahigit 100 miyembro lang ng pamilya Cabello ang nandito, at hindi pa nila nakita ang iba pang miyembro ng pamilya Cabello. Mabuti naman silang lahat. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito ngayon, lumipad sa direksyong iyon mamaya at magtipon sa tuktok ng bundok. Inakay ni Alejandro ang ilang tao na lumipad paitaas, pagkatapos ay itinuro niya ang itinalagang direksyon. Mabilis niyang ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Nakakamangha ka, Young Master Jackie. Hindi ko akalain na talagang makapasok ka sa pang-4 na baitang Ultimate God Level 5th Grade Ultimate God Level. Matapos malaman ni Paul ang pangkalahatang sitwasyon, tiningnan niya si Jackie ng may paggalang. Napuno ng pasyon ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, halos idolo niya si Jackie sa kanyang paningin. Mag-iingat ka. Pumunta ka na lang sa lugar na tinuro namin ng mabilis hanggat maaari. Tandaan, huwag huminto sa daan. Kapag nakarating ka na doon, mabilis na humanap ng oras para makapasok sa first grade Ultimate God level. Tinapik ni Jackie ang balikat ni Paul at pinaalalahanan ng ibang lalaki. Hindi nagtagal, kinuha ng mga miyembro ng pamilyang Hemperly ang mga miyembro ng pamilya Cabello at umalis sa lugar. Mabilis na lumipas ang oras. Nang makita nilang dumidilim na ang langit, si Jackie at ang iba pa ay nakipagsapalaran ng kaunti sa loob ng kakahuyan bago napadpad sa isang tagong kuweba. Kailangan nating gumawa ng 4 na table task ngayong gabi. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng isang tableta para sa bawat isa sa atin. Kung makakaya natin bukas, makakagawa lang tayo ng mga table tasks sa gabi at madaragdagan ang ating cultivation level. Napaisip si Jackie at pinitik ang palad. Inilabas niya ang mga sangkap ng alchemy at nagsimulang gumawa ng mga table tasks. Ano ang nangyari sa kagubatan ngayon? Sa sandaling ito, sa labas ng kakahuyan, tinanong ng master ng Bloodshed Clan ang mga disipulo sa harap niya.
Sumagot sa kanya ang isa sa mga alagad, maraming tao ang aming pinatay, guro, ngunit marami rin sa aming mga kababayan ang namatay. Higit pa rito, ang aming panglimang baitang ultimate god level na disipulo ay pinatay din ngayon. Kabanata 1795. Idinagdag ng isa pang disipulo, higit sa lahat, sa paghusga sa mga kaganapan ngayon, maliwanag na ang mga tunog ng labanan ay nabawasan, guro. Higit pa rito, iniulat ng aming mga disipulo na hindi nila nakita ang maraming tao mula sa inabandonang mundo. Parang wala pang 10,000 sa kanila ang pumasok. Marahil marami na sa kanila ang napatay ng mga halimaw, o baka marami ang namatay habang nakikipaglaban sila para sa masiglang damo. Maliwanag na ang mga tunog ng labanan ay mas mababa kaysa dati. Nangangahulugan ito na marami na tayong napatay sa kanila at kakaunti sa kanila ang naiwan. Gayunpaman, ito ay dapat na isang tao mula sa 9 armies na nagawang pumatay sa 5th grade ultimate god level na disipulo. Sana ay mapuksan ng ika-4 na elder ang mga taong iyon. Sa huli, naikuyom ni Austin ang kanyang mga kamao at tumitig sa direksyon ng 9 army. Talagang naglakas loob silang magpadala ng mga tao para lihim na tulungan ang mga taong iyon. Sige na, sisiguraduhin naming hindi makakalabas ng buhay ang mga taong ipinadala mo. Hehe, 2 araw na ang nakalipas, guro. Wala pa ni isa sa mga tao ng 9 army ang lumalabas. Nangangahulugan ito na natatakot sila sa amin, hindi bababasa, at hindi nang ahas na direktang harapin kami. Sa totoo lang, ito ay medyo maganda. Matapos patayin ng ating mga tao ang mga pumasok sa kagubatan, makukuha pa natin ang masiglang damo at iba pang bagay mula sa kanila. Hindi ito kawalan para sa amin. Nakangiting sabi ng pangalawang elder. Ngunit dumilim ang mukha ni Austin, at sinaman niya ng tingin ng lalaki, it's not a loss. Hindi mo ba sila narinig? Hindi lang tayo nawala ng mga disipulo sa una at ikalawang baitang ultimate god level, nawalan pa tayo ng ilan na nasa 5th grade ultimate god level. Sa palagay mo ba ay hindi kawalan para sa atin sa ganitong sitwasyon? Naisip mo ba kung gaano karaming mga mapagkukunan ang ginugol natin upang linangin ang isang tao upang maabot ang pinakamataas na antas ng Diyos sa ika-5 baitang? Ang unang elder na nakaupo sa gilid ay may malungkot ding ekspresyon. Nanatiling tahimik siya ng matagal bago nagsalita, isang taong kayang pumatay sa ating disipulo sa 5th grade ultimate god level. Dapat ay isang pang-6 o ika-7 baitang ultimate god level fighter. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang ipinadala ng 9 army para tulungan ang mga basurang iyon? T. Dapat nating patayin ang mga taong iyon. Sa ganitong paraan, tuturuan natin ng leksyon ang 9 army. Wala ni isa sa kanila ang maiwang buhay. Haha, tama ka. Pagkatapos nating patayin ang mga taong iyon mula sa 9 army, ay dadala natin ang kanilang mga katawan sa pasukan ng 9 army para ipaliwanag nila ang lahat. Gusto kong makita kung gaano ka-interesant ang mukha ni Austin. Napahagalpak din ng tawa si Edward sa narinig. Phew! Unti-unting lumiwanag ang langit, at dito dahan-daang tumayo si Jackie. Salamat! Sa pamamagitan ng paggamit ng 8 hanay ng mga sangkap sa prosesong ito ng alchemy, matagumpay akong nakagawa ng 4 na 3rd grade intermediate na table task. Ngayon ay mayroon na tayong 7 pildores. Ngumiti si Jackie at ininom ang mga table task. Halika dito, sabi niya sa lahat. Isang tableta bawat isa. Young Master Jackie, medyo maganda ang success rate mo. Gumamit ka ng 8 hanay ng mga sangkap kahapon ng gabi at matagumpay na nakagawa ng 3 table tasks. Ngayong gabi, gumamit ka rin ng 8 hanay ng mga sangkap at matagumpay mong nagawa ang 4. Ngayon ang iyong rate ng tagumpay ay nasa 50%. Kung magsasanay ka sa paggawa ng mga table tasks ng ilang beses, tiyak na tataas ang iyong tagumpay. Puno ng ngiti ang mukha ni Lancelot nang makita ang pil na ibinigay sa kanya ni Jackie. Gamit ang tabletang ito, makakahanap ang lahat ng lugar upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay ngayong gabi. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na subukan ang mga tagumpay sa araw. Pagkatapos ng lahat, natatakot silang matagpuan ang mga mandirigma mula sa Bloodshed Clan. Kung sila ay, ito ay magiging mahirap, novel drama. Nabawasan ang mga ingay ng labanan. Magandang balita ito para sa atin. Habang lumilipad siya pasulong, nagsalita si Jackie, ngayon marami na kaming naligtas na tao. Pupunta silang lahat sa lugar na itinakda namin, at kung hindi sila makikipagsagupaan sa mga halimaw o mag-aaway sa isa't isa para sa mga kayamanan sa daan, ang mga tao ng Bloodshed Clan ay hindi makakasabay sa kanila habang dahan-dahan nilang hinahanap ang lugar sa kagubatan. Tama na yan. Ang mga taong Bloodshed Clan ay maaari lamang mabagal na maghanap sa loob ng kagubatan upang mahanap sila. Nagkataon lang na masusulit natin ang time lag. Tumango si Nash at sinabing, ang tanging magagawa natin ay pumatay ng mas maraming tao mula sa Bloodshed Clan.
Higit pa rito, ang kagubatan na ito ay napakalaki, kaya dapat tayong bumili ng maraming oras hanggat maaari. Tiyak na hindi ito gagawin kung magtatagal ito ng matagal. Kailangan pa rin natin ang tulong ng Nine Army. Kabanata 1796. Whoosh! Nang umalangaw-ngaw ang boses ni Nash, lumipad patungo sa kanila ang aura ng espada mula sa kabilang panig sa napakabilis na bilis. Naramdaman agad ni Jackie ang pag-atake at pinitik niya ang kanyang palad. Hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay, pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang braso at nilaslas ang isang aura ng espada. Bang! Hindi malayong lumipad ang sword aura ni Jackie nang magsagupaan ang dalawang nakakatakot na sword aura at nagpakawala ng matinding pagsabog. Ang galing mo, brat. Ang ganitong mga mabilis na reflexes. Mukhang pambihira ang iyong mental strength. Sa hindi kalayuan, 7 o 8 disipulo mula sa Bloodshed Clan ay nakatingin kay Jackie at sa iba pa na may mga nakatutuwang ekspresyon. Nakasuot ng pulang sando ang lalaking nagsalita kanina, at may dalang green sword sa kanyang kamay. Kuya, dapat galing sa Nine Army ang brat na iyon. Sa wakas ay natagpuan na rin namin siya matapos ang mahabang paghahanap. Kung hindi siya mula sa siyam na hukbo, hindi sana siya magtanggol sa iyong pag-atake ngayon lang, at hindi siya magkakaroon ng ganoon kabilas na reflexes. Isang babaeng disipulong nakasuot ng berdeng damit ang nakatayo sa tabi ng lalaking nakasuot ng pula. Tumingin siya kay Jackie ng seryosong mga mata. Gayunpaman, walang pakialam ang lalaking naka-red shirt. Ano ang dapat ikatakot? Isa akong pang-7 baitang ultimate god level fighter. Maliban sa ilang mga patronym na hindi ko matatalo, ako ay itinuturing na pinakamalakas na disipulo sa mga nasa ika-7 baitang ultimate god level. Dapat ba akong matakot sa batang ito mula sa Nine Army? Sa hitsura niya, medyo magaling na siya kung isa siyang 6th grade ultimate god level fighter. Kahit na siya ay isang ika-7 baitang, hindi niya ako kapares. Pero syempre, isang matandang lalaki ang nagsimulang purihin siya mula sa gilid. Si kapatid na Simon ay sariling disipulo ng unang elder, at siya ang master na disipulo na pinakanalulugod sa unang elder sa lahat ng iba pang mga disipulo. Siya ay walang kapare sa mga nasa ika-7 baitang ultimate god level, at sa ika-7 baitang ultimate god level na manlalaban mula sa Nine Army, posibleng kahit dalawa sa kanila ay hindi makakapantay ni Brother Simon dito. Ang siyam na hukbo ay gulo lang. Tumingin din si Jackie sa kanyang kalaban na may seryosong ekspresyon. Maingat niyang naramdaman ang banayad na resonance ng lalaki, at masasabi niyang ang taong ito na nasa ika-7 baitang ultimate god level ay malayong mas malakas kaysa sa Bloodshed Clan disciple sa 7th grade ultimate god level na napatay niya noon. Gayunpaman, naging madali para sa kanya na patayin ang pang-7 baitang na pinaka-Diyos na mga disipulo kaya hindi dapat maging problema na patayin din ang lalaking ito na nakapula. Samantala, maingat ding naramdaman ni Jackie ang iba pang mga disipulo. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang hindi masyadong mataas ang kanilang cultivation level. May 4 sa kanila na pangatlong baitang ultimate god level fighters, habang ang iba ay nasa tuktok ng tunay na Diyos level. Dapat silang kunin ni Nash at ng iba pa. Paano na, Jackie? Masasabi mo ba ang antas ng kanilang paglilinang? Nadama rin ni Alejandro, na hindi gaanong kalakasan ang pag-iisip, na ang mga taong nauna sa kanila ay hindi mahina. Tanong niya kay Jackie na may pag-aalala. Tumanggo si Jackie. Sa kabutihang palad, maaari nating dalhin ang mga taong ito. Ipaubaya na lang sa akin ang lalaking naka-red shirt na nasa ika-7 baitang ultimate god level. Tulad ng para sa natitira, maaari mong kunin ang mga ito. Sa kabutihang palad, wala silang 2 o 3 disipulo sa ika-7 baitang ultimate god level. Kung hindi, malamang matatapos tayo dito. Salamat. Kaya natin silang kunin. Napabuntong hininga si Alejandro nang marinig iyon. Tere na ang bibig mo, brat. Ipaubaya mo na lang ako sayo. Kaya ikaw ay isang ika-7 baitang ultimate god level fighter. Sige na, hayaan mong subukan kita. Pagkasabi niyo ng lalaki ay lumipad siya at ibinuhos ang kanyang chi sa kanyang espada, at hinampis ito kay Jackie. Kabanata 1797. Malinaw na hindi nagpigil ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito. Agad siyang gumamit ng 2nd grade martial skill, at isang chi image na mukhang falcon ang lumitaw sa kanyang harapan. Sumiksik ito sa harapan na may nakakatakot na aura. Mag-ingat ka, Jackie. Masyadong malakas ang ugong ng lalaki. Nang maramdaman ni Nash ang malakas na aura ng lalaki habang lumilipad siya pasulong upang labanan ang mga disipulo mula sa Bloodshed Clan, hindi niya maiwasang bigyan ng babala si Jackie. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ko hahayaang patayin niya ako ng ganoon kadali. Hinigpitin ni Jackie ang hawak sa hawakan ng espada at agad na pinayagang dumaloy ang kanyang panloob na chi, ibinuhos ito sa kanyang espada. Sa pagpasok ng chi sa espada, umalangaw-ngaw ang isang matalim na huni. Samantala, tumaas din ng husto ang aura ni Jackie.
Iyan ay isang magandang espada, at nakakatulong ito sa iyo upang madagdagan ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Mukhang isang ultimate grade spiritual tool. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Simon nang makita ang espada sa kamay ni Jackie. Gayunpaman, mabilis niyang napansin ang isa pang bagay at sumigaw, hindi, teka. Ikaw ay nasa ika-4 na baitang ultimate god level. Hindi ka 7th grader. Halos lumuwa ang mga mata ni Simon sa kanilang mga socket. Ang kanyang pag-atake kanina ay isang ambush, kaya ang pinakamahalaga ay ang bilis. Kaya naman naglaslas na lang siya ng kanyang espada nang hindi man lang ginagamit ang kanyang chi. Bagamat ang isang sanhi ng pag-atake na tulad nito ay hindi maihahambing sa isa na gumamit ng chi, ang pakinabang ng isang pag-atake na tulad niyan ay ito ay napakabilis, at magagamit ito ng isa ng mabilis. Higit pa rito, kung wala ang resonance ng chi, magiging mahirap para sa sinuman na tuklasin ito maliban kung ang kanilang mga antas ng paglilinang ay mataas o mayroon silang napakataas na lakas ng pag-iisip. Noon lamang ito maderama at makapag-react. Kung hindi, ang paggamit ng ganoong pag-atake upang gumawa ng isang ambush ay medyo epektibo rin. Gayunpaman, naniniwala si Simon na kailangan ng isa na nasa ika-6 na baitang ultimate god level para maramdaman ang isang walang kabuluhang pag-atake tulad niyan, at hindi gaanong makareact dito. Iyon ang dahilan kung bakit nag-react si Jackie dito kahit na ang iba ay hindi. Inakala niya na si Jackie ay nasa ika-6 na baitang ultimate god level, o nasa ika-7 baitang. Ngunit nagulat lamang siya na ang nauna sa kanya ay nasa ika-4 na baitang ultimate god level nang ginamit niya ang kanyang chi para mag-activate ng martial skill attack. Talagang hindi siya makapaniwala na ang isang tao sa pang-4 na baitang ultimate god level ay makakasama niya. Nasusunog na chop. Nang natulala si Simon, sinugod siya ni Jackie. Isang nakakatakot na chop ang sumugod na parang ito ay isang nakakatakot na ball ang apoy, na nagninangas na parang isang mabangis na apoy habang ito ay sumugod. Bang! Ang mga pag-atake ay biglang nagsagupaan sa isa't isa. Isang malakas na puwersa ang pumutol sa lugar sa pagitan nila, at isang nakakatakot na alon ng hangin ang nagpagulong-gulong sa lahat ng nakapaligid na puno. Sumayaw sa hangin ang mga nahulog na dahon sa lupa. Hindi tayo makakatagal, kuya. She asterisk T. Ang mga natitirang taong ito ay nasa ika-2 baitang ultimate god level, hindi bababasa. At isa lang ang 2nd grade, ang iba ay 3rd grade. Habang si Simon ay hindi nakaimik, ang mga sigaw ng tulong ay umalingaw-ngaw mula sa mga alagad na nasa likuran niya. Kabanata 1798. Walang kwentang scum. Kakasimula pa lang natin, hindi ka na makakatagal. Galit na galit si Simon. Naisip niya na ang pagpatay kay Jackie ay isang lakad sa parke. Ngunit ngayon niya napagtanto na ang pag-atake ni Jackie ay maaaring makalaban sa kanyang pag-atake, na parang halos magkaparehas sila sa isa't isa. Hindi pwede. Isa itong 2nd grade martial skill. Ngunit gayunpaman, kayang-kayanin ng kanyang martial skill. Higit sa lahat, ang kanyang cultivation level ay mas mababa kaysa sa akin. Dito at ngayon, naramdaman ni Simon ang kanyang pagmamataas na labis na nabugbog. Siya ang disipulo ng unang elder, at maraming tao ang humahanga at gumagalang sa kanya sa angkan. Marami pang ang mga babaeng disipulo ang aktibong sumisigaw sa kanya. Ito ang nagparamdam sa kanya na siya ay tunay na magaling na master. Isa pa, hindi naman siya masyadong matanda. Naniniwala siya na sa loob ng ilang taon, magagawa niyang makapasok sa kaharian na tumatagos sa kaluluwa. Sa oras na iyon, kapag inihalal ang susunod na clan master, wala nang magdadalawang isip, ito ay siya, si Simon Green. Hindi niya akalain na isang araw, ang isang kabataan sa pang-4 na baitang ultimate god level ay makakayanan ang kanyang martial skill attack. Parang may sumampal sa mukha niya. Bang bang bang. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga ingay ng labanan. Ang dalawang makapangyarihang puwersa ay kalaunan ay nagawang kunin ang isa pa pagkatapos ng ilang sandali na pakikibaka. Kakaiba ka talaga, brat. Tumingin si Simon kay Jackie na may seryosong ekspresyon. Hindi pa ako nakakita ng isang taong may ganoong galing sa martial talent. At maaari mo ring patayin ang mga nasa mas mataas na antas ng paglilinang. Sa nakikita ko, tanging mga tao lang mula sa malalaking sekta ang makakagawa nito. Kahit na, ang mga ganap na master ay magagawa lamang ito. Hindi ko akalain na ikaw, isang pang-4 na baitang ultimate god level fighter, ay makakapantay sa akin sa labanan. Mukhang kailangan na kitang pakawalan ngayon. Hindi ako papayag na patuloy kang lumaki. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Novel drama. Hehe, hindi ganoon kadaling patayin ako. Humalaklak si Jackie, pagkatapos ay nagsalita siyang muli pagkatapos ng ilang sandali na nag-isip, kung ang iyong mga elder o patronum o kung ano pa man ay hindi pumasok para makipaglaban, malamang na walang paraan para patayin ako. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Simon, at ang takot ay mabilis na sumakop sa kanyang puso.
Hindi. Sino ka ba, brat? Walang paraan kung sino ka mula sa Nine Army. Walang ganoong master sa kanila. Matagal na nating narinig kung mayroong isang nakakatakot na master sa Nine Army. Sabihin mo sa akin ng totoo, saang puwersa ka nanggaling? Hehe. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ako ay mula sa abandonadong mundo? Umubo ng mahina si Jackie. Dito, tinapos na ni Nash at ng iba pang mga disipulo mula sa Bloodshed Clan. Halatang hinihintay nila ngayon sina Jackie at Simon. Hindi pwede. Isang katangahang kasinungalingan. Umiling si Simon. Sa tingin ko dapat ay isa kang alagad na ipinadala ng ilang makapangyarihang puwersa sa Anti-Alyansa Guard. Hindi ko talaga akalain na malalaman ng Anti-Alliance Guard na lahat kayo ay papasok noon pa man at magpapadala ng mga tao para tumulong. Walang imek si Jackie sa loob. Siya shrug kanyang balikat helplessly, wala na siyang ibang masabi o magawa. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin kung sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngunit hindi mahalaga kung maniwala ka o hindi. Papatayin na kita ngayon. Hindi ako mag-aaksaya ng oras ko dito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinago ni Jackie ang kanyang espada sa kanyang martial ring. Hindi mo ginagamit ang iyong armas. Lalong natarante si Simon nang makita niyang hawak ni Jackie ang kanyang espada sa mga sandaling ito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, muli siyang nabigla nang makita ang kinatatayuan ni Jackie. Hindi pwede. Ikaw natutunan mo ang ikatlong baitang martial skill ng ating sekta, ang Twin Dragon's Fist. Paano kaya ito? Ang kambal na kamao ng dragons ay hindi madaling kunin ng iba. Kung hindi mo kaya, ibig sabihin ay tanga ka. Kabanata 1799. Ang mga salita ni Jackie ay ikinagalit ni Simon kaya halos lumuwa siya ng dugo. Kambal na kamao ng dragon. Bahagyang bumantong hininga si Jackie, at dalawang malalaking chifists ang sumugod. Bago sila ay talagang mga translucent na ulo ng dragon, at nagpakawala sila ng nakakatakot na dagindong at sumugod na may nakakatakot na aura ng mga dragon. Para akong bibigay. Namutla ang mukha ni Simon dahil ito ang unang beses na nakaramdam siya ng kamatayan. Nipatikip siya ng ngipin matapos niyang makita ang nakakatakot na pag-atake ni Jackie gamit ang martial skill na ipinagmamalaki niya. Bang! Isang malaking pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang martial skill na ipinagmamalaki ni Simon ay napakahina sa mismong sandaling iyon. Nang makasalubong ito sa atake ni Jackie, mabilis itong napigilan at napulbos. Hindi. Habang siya ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa, si Simon, na nasa ikapitong baitang Ultimate God level, ay nagkaroon ng malaking butas sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay lumipad siya palabas at bumagsak sa lupa, mas patay kaysa kuko ng pinto. Ang taong ito ay may kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Lumipad si Jackie sa gilid niya at kinuha ang martial ring niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Alejandro at sa iba pa, "Tara na. Hindi naman kami nag-aaway ngayon lang pero sobrang ingay." Tiyak na maaakit nito ang iba pang mga mandirigma mula sa Bloodshed Clan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na sila nagtagal at agad ding umalis sa lugar. True enough, tama ang mga deductions ni Jackie. Ilang sandali pagkatapos nilang umalis, may isang matandang lalaki ang lumitaw sa site. Agad siyang tumakbo ng makarinig ng nakakatakot na mga ingay na nagmumula sa mismong lugar na iyon. Hindi niya akalain na mahuhuli siya ng isang hakbang. Pagdating niya rito ay nakaalis na si Jackie at ang iba pa. Paano magiging ganito? Isang alagad na personal na sinanay ng unang elder, at ang isa na pinagmamalaki niya, noon. At siya ay nasa ikapitong baitang Ultimate God level. Ngunit siya ay pinatay din. Sumakit ang puso ng ikaapat na elder nang makita niya ang katawan sa lupa. Napakalaki ng talento sa militar ni Simon, at ang mga elder ay may intensyon na ihalal siya bilang susunod na clan master sa sandaling siya ay pumasok sa soul penetrating realm. Malaki ang pag-asa nila sa alagad na ito. Kaya lang, pinatay na rin siya. Kailangan nating mahanap ang taong ito. She asterisk T. Huhulihin natin siya ng buhay at ibabalik para harapin siya. Siya ay dapat na hindi bababa sa ikawalong baitang Ultimate God level kung nagawa niyang patayin si Simon. Sa mga kuta ng Nine Army, ang isang taong may ganoong antas ng paglilinang ay malamang na isang elder. Tingnan natin kung ang Nine Army ay maglakas loob na sabihin na hindi sila nagpadala ng sinuman upang tulungan ang mga taong nakapasok sa sagradong lugar kung mahuli natin ang isa sa kanilang mga elder. Matapos mag-isip tungkol dito ang ikaapat na elder, dumiretso siya sa direksyon ng pakikipaglaban sa mga ingay mula sa ibang lugar. Gayunpaman, marami pa ring ingay ng labanan, at napakalaki ng kagubatan. Maliwanag na hindi madaling gawain na subaybayan si Jackie at ang iba pa. Bakit ka nandito, Fourth Elder? Novel drama. Ang iba pang elder at ang clan master ng Bloodshed Clan ay agad na nagtanong sa kanya nang makita nila ang Fourth Elder na darating sa gabi.
Tumingin ang ikaapat na elder sa unang elder, nag-aalangan ng ilang segundo bago nauutal. Unang elder, may sasabihin ako sa iyo. Pero sana hindi ka masyadong mabaygo. Kabanata 1800. Ang mga salita ng ikaapat na elder ay nagulat sa unang elder. Bigla siyang may naisip pagkatapos ng lahat, medyo marami na sa kanyang mga disipulo ang nagpunta upang patayin ang mga taong pumasok sa sagradong bakuran. Kung ganito ang sinabi ng ikaapat na elder, malamang may nangyari sa isa sa kanyang mga disipulo. Agad siyang tumayo. Namatay ba ang isa sa aking mga disipulo doon, ikaapat na elder? Tanong niya. Tumango ang ikaapat na matanda. Si Simon naman. Hindi ko akalain na makikita ko ang katawan niya ngayon. Ano ba? Bakit siya? Huminga ng malalim ang unang elder, halos himatayan sa galit. Ang balita ay parang kidlat na kumikislap mula sa isang malinaw na bughaw na kalangitan. Ito ay malayo sa kanyang imahinasyon. Hindi pwede. Bumangon din ang ika-6 na elder nang marinig niya ito. Si Simon ay ang pinakamahusay na disipulo ng unang elder, at siya ay pumasok sa ika-7 baitang ultimate god level matagal na ang nakalipas. Bakit siya mamamatay? Sigurado ka bang wala kang pinaghalo kahit kanino? Baka mali ang nakita mo. Tama na yan. Ika-4 na elder, ito, hindi ito. Isang biro. Mabilis ding sumigaw ang ika-3 elder. Maliwanag na ang lahat ay hindi nang ahas na maniwala na ito ay totoo. Kung totoong patay na si Simon, ibig sabihin, ang kalaban natin ay nasa ika-8 baitang ultimate god level. Tila ang 9 na hukbo ay nagpadala ng isang tunay na makapangyarihang manlalaban. Marahil kahit na ang isang fortress master ng ilang fortress ay gumawa ng hakbang. Nang mga sandaling iyon ay naging kulay abo na ang mukha ni Edward. Bale nasa 7th grade ultimate god level siya, bata pa si Simon, at siya ay itinuturing na kakaibang master sa kanilang clan. Siya ay nagkaroon ng napakaliwanag na kinabukasan. Sa pagkamatay ng isang master, natural na malaking kawalan ito para sa kanilang angkan. Yung mga Beastard mula sa 9 Army. Shout! Naglalaro sa mga anino ng ganyan. Kung sila ay matigas, dapat ay dumiretso na lang sila sa atin. Nagsalita ang unang elder sa makamandag na tono habang nakatingin sa direksyon ng 9 Army. Grabe naman sa kanila. Paano ito? Haharapin natin sila bukas. Sabi ni Edward sa wakas matapos itong pag-isipan. Sige. Pagkatapos ay ipagpapatuloy ko ang aking paghahanap sa kagubatan. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang ipinadala ng 9 Army? Marami na akong napatay na tao ngayon, ngunit hindi masyadong mataas ang antas ng kanilang paglilinang. Siguradong hindi sila mula sa 9 Army. Kapag nahanap ko na ang taong pumatay kay Simon, sisiguraduhin kong malalaman niya ang tunay na lasa ng panghihinayang. Naikuyom ng ika-4 na elder ang kanyang mga kamao. Pagkasabi niya noon ay lumipad na naman siya sa gubat. Huff! Sa sandaling ito, sa isang kuweba ng bundok, nagpakawala si Jackie ng mahabang ungol. Maraming tao ang nailigtas namin nitong nakaraang 2 araw. Mayroong ilang mga pagkakataon kung saan hindi kami nang ahas na kumilos dahil ang mga antas ng paglilinang ng aming mga kaaway ay masyadong mataas, ngunit nasiyahan pa rin ako sa mga resulta. Higit pa rito, nakapatay kami ng maraming disipulo mula sa Bloodshed Clan habang inililigtas namin ang iba. Ngayon ang Bloodshed Clan ay dapat galit na galit. Tumango rin si Nash. Ngayon ay maaari na nating linangin ang ating sarili. Magsikap tayong lahat. Gamitin natin ang gabing ito para makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, ganap na tayong pamilyar sa bagong martial art technique na ito. Ang bilis ng ating cultivation ay mas mabilis kumpara sa dati. Kapag nagamit na natin ang mga table tasks para linangin ang ating sarili, lubusan tayong magiging refresh at lalakas bukas. Nakangiting nagsalita din si Kenneth, never mind feeling stronger tomorrow. Hindi bababa sa ito. Hindi magiging madali para sa kanila na patayin tayo. At saka, kung gagawin niyang Master Jackie ang pinakamaliit na tagumpay, kahit na ang mga nasa ika-9 na baitang ultimate god level ay malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.